Tumugon ang iba't ibang individual at sektor sa pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Matadero, Cabanatuan City. Sa pangunguna ng City Government sa pamamagitan ng Social Welfare and Development Office o CSWDO, 77 pamilyang nasunugan ang nabigyan ng tulong na binubuo ng food packs, timba at bigas. Ang mga nasabing relief goods ay nagmula sa personal na pondo ng pamilya Vergara na kinatawan ni Sir Miko Vergara bilang bahagi ng kanilang pakikiisa sa mga biktima ng kalamidad. Isinagawa ang pamamahagi sa Plaza Lucero kung saan pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nawalan ng tirahan habang isinasagawa pa ang clearing at recovery operations sa kanilang lugar. Ayon sa CSWDO sa pangunguna ni Ginang Helen S. Bagasaw, malaking ginhawa ang hatid ng tulong lalo na sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa pinsalang idinulot ng sunog. Patunay rin umano ito na sa panahon ng pagsubok nananatiling buhay ang pagtutulungan sa lungsod. Nagpasalamat ang pamahalang lungsod ng Cabanatuan sa lahat ng individual, pamilya at organisasyong patuloy na nagbibigay ng suporta. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang mga programang nakatuon sa rehabilitasyon at kapakanan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Maliban diyan, pinangunahan ni Konsehal Fanny Posada ang pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo kamakailan kung saan nakatanggap ng food packs, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits, ready-to-eat food at malong bilang karagdagang tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, lalo na sa mga pamilyang patuloy na pansamantalang naninirahan sa lugar. Ang nasabing aktibidad ay patunay ng matibay na koordinasyon sa pagitan ng lokal at pambansang ahensya na may layuning matiyak ang tuloy-tuloy at komprehensibong suporta para sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Muling nagtagumpay ang kapulisan sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga matapos masakote ang isang high-value individual o HVI sa isinagawang bypass operation sa isang barangay sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng Talavera Police, bandang 1:00 Gs ng madaling araw noong December 31, 2025 nang ikasang operasyon sa pamagitan ng pinagsanib na pwersa ng Special Drug Enforcement Team at mga unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO kasunod ng masusing intelligence validation. Naaresto ang suspect matapos umano nitong bentahan ng hinihinalang shabu ang isang pulis na nagpanggap bilang buyer. Sa operasyon ay narecover mula sa suspect ang bypass money at ilang karagdagang sachet na hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 70 gramo at halagang humigit kumulang 476,000 pesos. Mahigpit na sinunod ng mga operatiba ang itinakdang proseso sa ilalim ng batas, kabilang ang pagpapabatid sa suspek ng dahilan ng kanyang pag-aresto at ng kanyang mga karapatang konstitusyonal. Isinagawa rin ang on-site marking at inventory ng mga ebidensya sa harap ng mga itinalagang saksi. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Talavera Police Station para sa wastong dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kaso kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuri ng kapulisan ang matagumpay na operasyon na anilay patunay ng kanilang patuloy na pagbabantay upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan laban sa banta ng ilegal na droga sa Nueva Ecija. Hindi pinalalampas ng kapulisan ang sinumang lumalabag sa batas matapos maaresto ang isang dating alkalde ng Santo Domingo, Nueva Ecija sa isang bypass operation na isinagawa sa Barangay Kalipahan, Talavera, bandang 1:00 Gs na madaling araw nitong Miyerkules. Kinilala ng pulisya ang suspek bilang dating punong bayan na nagsilbi mula taong 2007 hanggang 2010. Ayon sa ulat, kasalukuyan itong walang hanapbuhay at residente ng Barangay Umangan, Aliaga, Nueva Ecija.
Ang operasyon ay kinasa ng Talavera Police Station katuwang ang iba pang unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO matapos ang masusing intelligence monitoring. Sa isinagawang operasyon, 6 na sachet ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa suspect na may tinatayang kabuang timbang na 70 gramo at halagang humigit kumulang 476,000 pesos. Ayon sa ulat, na isinumiti ng Talavera Police kay Police Colonel Herel Bruno, Provincial Director ng NEPO. Mahigpit na sinunod ng mga operatiba ang tamang proseso ng pag-aresto. Pinabatid umano sa suspek ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Talavera Police ang suspek at naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya na walang sinumang dating opisyal man o pribadong individual ang ligtas sa batas kapag nasangkot sa iligal na droga.